itong si Congressman Edgar Irice, may ibinulgar po na kung saan may mga nanghihikayat daw sa kanya sa kampo ni Sara Duterte na mag-file daw po o mag-endorso ng impeachment laban daw po kay PBBM. So ngayon, ito, i-play po natin. Kinumpirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga individual umanong nakipag-ugnayan sa kanya at hinihikayat siyang mag-endorso ng isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y betrayal of public trust o pagsira sa tiwala ng publiko. Pero ito yung nakakapagtaka dito Ano ba yung sinira ni PBBM sa tiwala ng publiko? Unang-una, si PBBM ang nagpa-imbestiga nitong maanumalyang flood control. Pangalawa naman, mga kababayan, wala naman si PBBM na may Grace Piatos. So ano yung sinira ni PBBM na tiwala ng publiko? Maliwanag naman ang ating mahal na presidente ay nagtatrabaho. Diba maliwanag naman na si PBBM ay ginagawa ang lahat para mapabuti ang kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ano ang sinisirang tiwala ng ating mahal na presidente? Yung nadakip ba si Digong? Kaya naman nadakip si Digong, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na may pananagutan po siya na dapat niyang sagutin sa International Criminal Court. Ano po ba nasirang tiwala ni PBBM? Yung nagpa-imbestiga siya sa maanumalyang flood control at nalaman ng taong bayan yung mga gahama na politiko. Yun ba yung pagsira ni PBBM ng tiwala ng publiko? Kaya nga ako, nananawagan ako sa mga kababayang Pilipino po natin na sana kapag dumating yung time na ginigipit ang presidente, sana na andyan po kayo para protektahan ang ating mahal na presidente. Kasi pagtutulong-tulungan po talaga yan ng mga politikong gahama na nabulgar yung kanilang mga kalokohan na pinaggagawa sa pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, ituloy pa natin. Ayon sa kongresista, tinanggihan niya ito at hindi mag-e-endorso ng anumang impeachment complaint. Tama yan. Ito ay dahil batay sa bagong panuntunan, kinakailangan ma-refer ang isang impeachment complaint sa House Justice Committee para matiyak kung tama ang anyo at nilalaman nito. Giit pa nito, nais niyang magkaroon ng bukas na pag-iisip at patas na desisyon sa merits sakaling matuloy nga ang paghahain ng impeachment complaint. Dagdag pa nito, ayaw niyang matukoy na kabilang sa Duterte Group dahil miyembro siya ng Liberal Party. Kinumpirma naman ng kongresista. Dapat lang kasi pag napabilang ka, Congressman Irice, sa Duterte Group, magiging mangmang na rin yung tingin sa'yo ng mga kababayang Pilipino natin. Gugustuhin mo ba yun? Tatawagin kang DD-shit. Okay lang ba sa'yo? Nasabihin na kapag naging miyembro ka ng DD-shit, wala ka na ring utak. Diba syempre, ayaw mo namang matawag ka na ganun. Kaya nga tama lang yung ginagawa mo na huwag kang makibilang dyan sa grupo ng mga DD-shit kasi wala kang pupuntahan na maayos. Dahil ang mga kababayang Pilipino po natin, galit na kay Sara Duterte. Yung mga kababayang Pilipino po natin, gustong-gusto na ma-impeach yan pong si Sara at malaman yung mga matitinding aligasyon na ibinabato kay Sara Duterte na hindi niya po masagot-sagot. Papayag ka ba na maging kaparte ka nun? Na kung saan pagtatakpan yung kinasasangkutan ni Sara Duterte? Siyempre hindi. Kasi pagka naging kaparte ka niyan, kasusok lamang ka ng mga kababayang Pilipino natin. Anyway, tuloy pa natin. Ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang nagpaplanong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM. May kaugnayan umano ito sa nangyaring kapabayaan sa 3 nakalipas na pambansang pondo na nagbigay daan. Ayan, sabi dito, pork barrel insertion allocables. Diba diyan galing ang mga komisyon para sa mga politiko? Easy millions. Hindi lang millions, easy billions ang pinag-uusapan dyan. Sa malawakang katiwalian sa mga proyektong kontrabahan ng pamahalaan. Sagot naman ng Malacanang, hindi pa napatutunayan ang mga alegasyong sinasabing galing sa mga taga-suporta ng isang partikular na politiko. Patuloy ding nakatuon ang Pangulo sa pamuno sa bansa at pagtatrabaho para maghatid ng resulta para sa mga Pilipino. Samantala, ayon naman kay House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, hindi isang press release ang impeachment at bagkus ay constitutional process na nangangailangan ng pruweba. May karapatan din anya ang Pangulo sa due process, gaya ng ibang opisyal ng gobyerno. Ganito rin ang posisyon ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong at binigyang diing seryosong prosesong pangkonstitusyon ang impeachment at hindi maaaring nakabatay sa chismis,
espekulasyon at ingay sa politika. O tama naman mga kababayan, kasi paano po nila ipapa-impeach ang presidente? Ano ebidensya nila na ang presidente mga kababayan sangkot sa korupsyon? Ano po ebidensya nila na ang presidente kasangkot diyan sa maanumalyang flood control? Alin ba yung statement pa ni Saldico na kung saan dinadawit ang presidente at isinasalba ang kanyang sarili? Kanino kayo maniniwala? Kay Saldico na sinasabi na inosente siya? O sa presidente na nagpasimula ng investigasyon dito para mabulgar ang pagnanakaw ni Saldico? Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, ngayon mga kababayan, since nabanggit na yan, bulgar na yan, meron daw pong pakiusap etong si Paulo Duterte sa mga kongresista daw po na magiging kabahagi para ma-impeach ang kanyang kapatid na si Sara Duterte na hindi nagtatrabaho. So ito, i-play po natin. Nagpasa rin naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga mambabatas na posibleng sumuporta sa nilulutong panibagong impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Tila minamadali raw ang pagpapatalsik sa bise. Alam nyo mga kababayan, ganito yan. Ang nakikita ko hindi naman kasi minamadali yung pagpapatalsik kay Sara Duterte, kaya nga di ba maliwanag yung sinabi ng ibang mga kongresista na idaan sa tamang proseso sa due process. Alam nyo mga kababayan, sino ba nagmamadali na patalsikin ng Pangulo? Kung mapapakinggan nyo nga yung sinabi ni Irice, may tumawag sa kanya, may nag-aalok sa kanya na mag-endorso siya ng impeachment laban kay PBBM. Ibig sabihin, yung Duterte Group daw, kating-kate na ipa-impeach ang ating mahal na presidente. So yun ang maliwanag na talagang kating-kate na ipa-impeach si PBBM o nagmamadali na patalsikin ang presidente para maiupo agad-agad itong si Sara kasi nga walang bilib sa kanyang sarili na mananalo siya sa 2028. Anyway, tuloy pa natin. Niya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kapwa mambabatas kaugnay sa nagbabadyang panibagong impeachment laban sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Paulo, huwag daw sanang ipasa sa taong bayan ang desisyong matagal nang niluto ng iilan. Tanong, Ay nako, pag ipinasa nyo sa taong bayan yan, desisyon na yan, may impeach si Sara Duterte, maniwala kayo. Hindi, sa totoo lang mga kababayan pag ipinasa sa taong bayan yung pagdi-decide, yung pagdidesisyon sa impeachment ni Sara Duterte, may impeach po talaga yan. Kasi kung tutuusin mga kababayan, dapat nung 2025 pa lang kung taong bayan na nagdesisyon, impeach na po yan. Matagal na si Sara Duterte. Kaya nga sa sinasabing ito ni Paulo Duterte, mukhang nagkakamali siya. Kasi pagka ang taong bayan po nag-decide, maniwala kayo sa hindi, may impeach po talaga si Sara. ni Pulong, taong bayan ba ang kinausap o ang administrasyon at may hawak ng budget at kapangyarihan? Tila may script daw ang nilulutong impeachment at minamadali. Unang sinabi ng Makabayan Black na handa silang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise sa Pebrero. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga hindi raw pipirma sa panibagong impeachment kay VP Sara. Bagamat naniniwala siyang kailangang busisiin ang paggastos ng confidential funds, mas mabigat umanong issue kung gagamitin ng administrasyon ang pondo ng bayan para impluwensyahan ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban sa bise. So ibig sabihin, gusto pa rin ni Kiko Barzaga na mapahiya publicly si Vice President Sara Duterte kasi naniniwala siya na dapat busisiin yung naging proseso ng paggastos ni Sara Duterte dun sa 125 million sa loob ng 11 araw mga kababayan, sa loob ng 11 days. Pag nalaman ng taong bayan kung paano ginastos yan at kung saan ginamit, tapos nakita ng taong bayan na talagang naging garapal sa paggamit itong si Sara Duterte dun sa 125 million pesos, o di may impeach itong si Sara. Dahil nga, syempre magagalit ang taong bayan Inabuso ang pera ng mamamayang Pilipino. So, ibig sabihin, ang gusto mangyari dito ni Kiko Barzaga,
mapahiya publicly si Vice President. Para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat i-verify ang mga testimonya ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga kung gagamitin ito sa impeachment complaint. Ama, Unang ibinunyag ni Madriaga na mula sa Pogo at drug lords ang ginamit na election funds noon ni VP Sara. Isinumite na sa ombudsman ang testimonya ni Madriaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. so ngayon tuloy po natin yan. Di ba? Nagbabalak yung grupo ng mga Duterte, mga kababayan, na mag-file ng impeachment laban daw po kay PBBM. So ngayon, ano yung sabi ni Panelo? Eto Kasi ayon daw po kay Panelo, mga kababayan, wala na daw po siyang aasahan dyan. Abay, dapat wala kayong asahan talaga. Dahil hindi naman talaga ninyo mapapatunayan na ang presidente ay kasangkot dyan sa maanumalyang flood control. Ano ibabato nyo kay PBBM? Aber, para ipa-impeach ninyo. Wala kayong maibabato sa presidente. Kasi ang presidente nagtatrabaho at ginagampanan yung kanyang sinumpaan tungkulin sa taong bayan. Si Sara Duterte nagtatrabaho ba? Ano ba malimit nating marinig kay Vice President? Saka lang uuwi ng Pilipinas kapag budget ang pag-uusapan. Pag naaprubahan na yung budget, travel abroad ulit. Pagkatapos mag-travel abroad, pagsawa na sa ibang bansa, babalik ng Pilipinas, ano gagawin? Maninira sa presidente. So ngayon, ito, pakinggan po natin yung sinasabi ni Panelo. At syempre, mensahe din ito ni Panelo sa kanya mga kasamahang DD-shit. Rodrigo Duterte. Attorney Salvador Panelo, Attorney, Happy New Year. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Happy New Year, Lourdes. Yes. Okay, Alam mo yung sinasabi mong impeachment. Matagal na naman nating inaasahan yan, ba? Noong pa nila talaga gustong ituloy yan. Kaya lang, hindi sila nakalusot sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, kung gusto nyo mag-hain ng impeachment, sundin nyo muna ang batas. So, 1 year kayong magantay. At yun nga, yung Pebrero, antayin nyo na lang kung gusto nyo mag-file. Kaya yan ang gagawin nila. Now, with regard naman dun sa sinasabing impeachment kay PBBM. Presidente Opo. Marcos Jr., mukhang, ayaw ko kung, ang tingin ko doon parang nagkukutsyabahan na naman sila. Kunyari, yung papa, pero wala rin mangyayari doon. Dahil magkakampi sila pero Attorney, sabi ni Auntie Claire, Wala naman talaga mangyayari dyan. Wala talaga mangyayari dyan. Hindi ninyo mapapaali sa pwesto ang ating presidente. Hindi ninyo maipapa-impeach si PBBM kasi wala naman kayo maibubuta sa presidente. Ano i-issue ninyo sa presidente? Yung paggamit ng ipinagbabawal na bato na video na fabricated ni Harry Roque. Yun ang ipambabato ninyo. Ano ipambabato ninyo? Yung inedit na picture at sabihin at palabasin na ang presidente gumagawa ng ganon kahit hindi na ba totoo. Wala kayong maibabatong ganyan sa presidente kasi matagal na pong sunog yung ibinabato ninyong issue na yan. Ibig sabihin, kung sa kanin, bahaw na yan na inamag na. ni spokesperson Claire Castro, may hinala silang galing to sa kampo ni VP Sara at paglilihis lamang daw po ito ng confidential fund issues ni VP Sara. Reaction niyo po? Bakit naman manggagaling yan sa mga supporters ni Inday Sara? Hindi, mismong sinabi na nga ni Irice Di ba mismong sinabi na ni Irice? Ano ba sinabi ni Irice? May tumawag sa kanya, sa grupo ni Sara Duterte, sa grupo ng mga Duterte, at pinipilit siya, inaalok siya na mag-endorso ng impeachment laban kay PBBM. So meaning, galing po sa kampo ni Vice President Sara Duterte yung pakiusap kay Irice na mag-endorso ng impeachment laban kay PBBM. So kahit itanggi po ni Panelo yan, na ibulgar na ni Irice, wala nang basis yung pagtanggi na yan. Alam na ng taong bayan. Walang walang logic. Anong logic doon? Ba't supporters? Yung planong impeachment na yun, matagal na nilang sinasabi yan at talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa 2028 presidential elections. Okay, Attorney, unahin ko po. Yung kay VP Sara, kung ito po ibubuhayin, sa tingin niyo ho ba, magpa-prosper po to this time? Pwede nilang buhayin yon, pero whether they will succeed in impeaching her, malabo yun. Kung base lang yun doon sa confidential funds at sa mga kung ano-ano pang mga kalokohan na ginawa nilang grounds, wala yun. Walang legal basis Una-una, yung confidential funds, di ba sinabi nga ng COA na hindi naman pinal yung kanilang findings
At may mga findings na nga na walang ginawang anomalya sa paggastos ng confidential funds. Kita niya mga kababayan ha, 'di ba sinabi daw ng COA na hindi pa daw po pinal yung findings nila kay Sara Duterte. Pero 'di ba naglabas ang COA ng mismong nila talagang kung paano nilustay ni Sara Duterte yung pera ng departamento ng DepEd at ng kanyang opisina mga kababayan. At saka kung mapapansin niyo, 'di ba nabanggit pa doon yung 7 CCTV na umabot ng 100,000. Diba, tapos yung pagbili pa nila ng laptop na napakamahal. Diba mga kababayan, kita nyo yung mga anomalya ni Vice President. Kaya nga kung iisipin po natin, hindi lang pala 612.5 million pesos yung hinahabol sa kanya. Bilyon pala na pera ng mamamayang Pilipino yung dapat niyang sagutin kung saan napunta. Kasi hindi naman po kapani-paniwala 7 CCTV, aabot ng milyones yung halaga. Anyway, tuloy pa natin. Yung pinagpipilitan nila na iba-iba naman ang pangalan, yun ay matagal nang naipaliwanag ng mga involved sa confidential funds. Hindi maaaring ang pipirma ng tumanggap ng pera kaugnay sa mga confidential funds yung mismong tumanggap. Kasi yung confidential funds nakalaan yan sa kalaban ng Estado. At ang impormasyon ay manggagaling din sa kalaban ng mga Estado, yung nagbebenta ng mga sarili nila, yung mga nagtatrader sa kanila. So pag yan ay nakuha mo ng impormasyon, babayaran mo. Yan ang konsiderasyon Hindi mo pwede mo ang mga pangalan nila doon. Kaya maglalagay ka ng kung ano-anong pangalan. Ang mahalaga, nagamit mo yung confidential funds laban sa kanila. At yan nakita naman natin na nagtagumpay ang mga ginagawa ng gobyerno. Kaso ang problema, 'di ba, matibay yung sinumpaang salaysay ni Madriaga at tanda niyang tindigan 'yon hanggang sa huli. Ngayon ang tanong dito, paano matatakasan ni Sara Duterte yung kanyang bagman na nag-distribute ng pinaghati-hatian na pera galing do sa confidential funds. At maliwanag yung pagkakadetalyado ni Madriaga kung saan niya pinagdideliver yung hinati-hati na confidential funds kung saan niya pinagdadala yun. Diba mga kababayan? So ngayon ang tanong dyan, paano matatakasan ni Vice President yan? Nung una nga nahihirapan siyang sagutin yung mga paratang ni Madriaga. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Ugnay dito sa mga kalaban ng Estado. Naniniwala ho kayo na kapag may nag-file ng impeachment kay Pangulong Marcos, ito'y, ano basa niyo, attorney? May pupuntahan o wala? Gaya nga na sinabi ko, unang-una, kung seryoso, kung ang magpapahal dyan talagang naniniwala na merong betrayal of the public trust, merong paglabag sa saligang batas, wala rin mangyayari kasi nga ang majority ay mga kaaliado ni Presidente Marcos Jr. At ang impeachment numbers game. So kung numbers game, hindi makakalusot yun. Yan kung totoo, kung totoo na talagang yung magpapahal, sincero, hindi kakampi. Pero ang duda ko, kung ang magpapahal niyan ay mga galing din sa kaliwa, alam naman natin ang kaliwa at ang administrasyon ay nagsabuatan na kaugnay sa pagpapatal. Eto tingin ko mga kababayan paano niya nasabi na nagsabuatan na yung makakaliwa? Tinitira nga nung makakaliwa mga kababayan ng administrasyon ni PBBM. At kung mapapansin nyo nga, di ba dire-diretso yung mga pag-atake po nila sa ating mahal na presidente, lalo na doon po sa issue ng maanumalyang flood control. Ngayon, paano nasabi ni Panelo na nagsabuatan na ang makakaliwa at saka po ang gobyerno ni PBBM? Maliwanag naman mga kababayan na yung magpo-file ng impeachment laban po kay Sara Duterte galing po sa makakaliwa. Mga kababayan, hindi po galing sa mga kasapi o kaalyado ni PBBM. At maliwanag din naman na ang magpo-file ng impeachment laban po kay PBBM hindi po makakaliwa. Kung hindi, galing po sa grupo ni Sara Duterte at yan po ay pinatotohanan ni Congressman Erice. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kay Inday Sara, baka gawa-gawa lang nila yung pata. Kunyari, nanghahain sila ng impeachment, hindi naman magtatagumpay. Attorney, sa inyo po mismo malabo na galing sa kampo ni VP Sara itong impeachment against PBBM? Hindi manggagaling yan. Dahil depende nga kung sino. Tingnan natin kung sino maghahain. Kung nga maghahain dyan ay yung mga independent-minded, talagang galing sa kanila yan. Pero kung magagaling yun doon sa dati ng may kasaysayan, ang ipagsabwatan kay Martin Romualdez sa mga ginawa nilang
pagsira at pagyurak sa reputasyon ni Inday, alam na natin na sila ang gumawa niyan. Sabi ho ng Malacanang, malabo raw po kung may magpa-file ng impeachment din na mapaprosper kasi wala naman daw pong kasong may kaugnayan, may kalintulad na Mary Grace Piatos si Pangulong Tama. Marcos. So parang Tama. parinig po ito sa kaso ni VP Sara, attorney. Hindi. Kung hindi man magtatagumpay yan, gaya na sinabi ko man, dahil sa numbers game. Kasi magbobotohan pa eh. Alam ni Panelo natalo si Sara Duterte sa numbers. Alam ni Panelo yan. 'Di ba? Alam ni Panelo na mahina si Sara Duterte sa Kamara de Representantes. At alam din ni Panelo, mga kababayan, sinasabi niya lang publicly na malabong ma-impeach si Sara Duterte pero ang maliwanag dyan, na-impeach nga nung 2025 eh. 'Di ba? Ngayong 2026, mga kababayan, malaki ang posibilidad na ma-impeach po ulit si Sara Duterte. Kasi alam naman po natin na yung ibang mga politiko mas iisipin po nila yung kapakanan ng kanilang mga constituent kaysa po isipin nila ang kapakanan na isalba etong si Sara Duterte. 'Di ba marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang pabor na ma-impeach eto pong si Sara. At hindi na naniniwala kay Sara Duterte. Kalokohan lang kasi yung mind conditioning nila na 95% ng mga taga Mindanao ay suportado etong si Sara. Kalokohan po yan. Dahil kung pagbabasihan po natin yung bilang ng mga Pilipino na gustong ma-impeach etong si Sara, talagang napakarami po. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Hindi. O kahit nga dito. O dito na lang natin pagbasihan, mga kababayan, sa live natin ngayon. O press 1 yung mga pabor na ma-impeach etong si Sara. Press 2 yung mga tumututol at sinasabi na dapat wag nang ma-impeach etong si Sara Duterte. Eto press 1 yung mga pumapabor na ma-impeach etong si Sara Duterte. Press 2 yung mga tumututol. O yan. O kahit dito na lang natin pagbasihan ngayon. Eto, actual na survey po ito, naka-live pa. O ayan. Mag-press 1 yung mga pumapabor na dapat ma-impeach etong si Sara Duterte. Press 2 yung mga tumututol. O yan. Comment lang kayo dyan. Ito para makita ng mga kababayang Pilipino po natin yung talagang nagsasabi na dapat ay ma-impeach na etong si Sara at yung mga tumututol na wag daw pong ma-impeach etong si Sara Duterte. So yung mga pumapabor na ma-impeach si Sara, mag-press 1 po kayo. Yung mga tumututol naman, pwede po kayo mag-press 2. Wala po kayo maririnig sa mga kababayang Pilipino natin. Kung hindi, dapat ma-impeach etong si Sara. Eto, Attorney Salvador Salpanelo, tingnan mo ang sigaw ng mamamayang Pilipino. Ayan tingnan mo ang sigaw ng taong bayan. Impeach Sara. Impeach Sara. Ayan diba mga kababayan, nauna nga yung sinasabi ng iba. Diba ni na Kuya Jesse Arce? Ayan diba mga kababayan, ngayon tuloy pa natin. Wala mo na. Ay nga pala, hindi pa mga nakakapag-like dyan like nyo na yung ating live streaming. Maraming salamat po. At saka yung mga Team Replay, huwag nyong kalimutan mag-like at mag-subscribe Dadali mo yun sa Committee on Justice, baka doon lang i-dismiss na nila. O pagkakarating naman sa plenary, talo-talo naman sila sa bilang ng mga boboto, pabor Attorney, sa impeachment. meron ho ba kayong naririnig? Kasi kumakalat at nagbigay po ng reaction ang palasyo, may mga nakikipag-usap na raw na mga konektado sa BGC Boys, ito po na sa flood control issues, kay VP Sara. At pinangakuan na raw na sila ay mabibigyan ng kalayaan kapag nanalo si VP Sara. Clemency. Wala ako naririnig na kanya. Mga ano lang yun. Puro haka-haka, kwento kutsero. Expected na natin na itatanggi ni Panelo, mga kababayan. Pero malaki ang posibilidad na mangyari po talaga yan. Lalo na't binabawi na ngayon ng grupo ng BGC Boys, mga kababayan, yung kanilang mga sworn statement. Kahit tinatanggi ng DOJ, mga kababayan, pero may mga lumalabas kasi na balita na binabawi na daw po. Attorney, kumusta na ho si Pangulong Duterte? Di pareho pa rin ng dati. Di ba? Sakaya sa kanyang anak. Umaba ang buhok, natutulog, nanonood. Pero ganun pa rin. Mahina pa rin, may karamdaman pa rin. Hindi naman nababago yung kanyang kalagayan. Siguro, good in spirit lang siya pag may bumibisita. Pero after that, di low in spirit na naman siya. Attorney, ano po mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, particular sa mga supporters po ng mga Duterte? Well, gaya ko ng sinabi natin, paulit-ulit, kung gusto nilang makabalik si Presidente Duterte, i-organisa nila ang araw-araw na pag-rally sa kalsada. Hindi pa pwede yung minsan sa isang buwan o kaya Wala minsan na. sa 2 buwan. Kailan ba huling nag-rally?
Hindi ba mahigit na magdadalawang buwan na? Wala, ano? Tahimik na naman. Oh, wala na kasi talaga mga kababayan. Ito cut na natin dito Wala na kasi. Paano magrarally yung mga kababayang Pilipino natin, yung mga didisit dyan, kung hindi nyo naman pinapakain? Di ba mga kababayan? Paano gaganahan mag-rally yan? Lumabas sa lansangan kung hindi nyo naman pinapakain. Di ba? Kahit bigyan nyo man lang ng lugaw, wala kayong maibigay. Paano gaganahan yung mga yan magsisigaw kung mga lambutin at gutom? Di ba? Kaya wag nyo nang asahan na magdadami pa yung mga rallying isinasagawa ninyo. Kasi kung nagugutom lang din, yung mga taong umaattend dyan, hindi po gaganahan yan na magsisigaw ng resign kung ano-anong gusto nyong ipasigaw. Hindi gaganahan yung mga yan kung nagugutom yan. Diba, biruin nyo yung sinasabi nilang pupunuin nila yung EDSA. Nangyari ba? Napuno ba? Hindi, kasi nga nagugutom yung mga taong umaattend sa mga rally po nila. Alam mo, ang administrasyon, pag tahimik ang mga kumukontra sa kanila, hindi tutuloy pa rin ang mga kalokohan, mga kawalangyang ginagawa nila. Ang paglabas ng tao sa kalsada ng araw-araw, yun lang ang makakatinag sa kanila. Pag hindi, kalimutan nyo na yung pagbabagong gagawin ng administrasyon ito. Ano po nakikita po ninyo sa administrasyong ito ngayong taon, Attorney Salvador Panelo? Ay ano pa, di ganun pa rin. Wala namang pagbabagong ginagawa nila, di ba? Meron ba silang bagong ginawa o isinulong ngayong pagpasok ng bagong taon? Wala. Yun lang pag-aproba nila sa national budget ganun pa rin, di ba? Ang dami pa rin nagrereklamo. Dito ng, ilan yun? 92 Si Jaime Marcos lang naman nagre-reklamo dyan. billion. Sus Maria Josep, 92 billion. Trillion ang pinag-uusapan dito Ilan ba? Sa 1 trillion, kailangan mo ng ilang billion. Di ba 1,000? Biro mo, isa lang 92. Wala rin. Madalit sabi, kung ano yung mga nirereklamo ng taong bayan at in-expose ng mga naririyan sa Kongreso at Senado at ang mga resource persons nila, nandyan pa rin. Sa madaling salita, nainiwala ko kayo Ang pera ng bayan. nainiwala ko kayo, Attorney, as a lawyer, na impeachable po itong ginawa ni PBBM? Matagal ko nang sinabi yan. Wala pa nagsasabi niyan. Ako na nagsabi noon pa. Sinabi ko, impeachable ground yung ginawa niya. Sapagkat yung pag-a-aproba niya, pag-pirma niya ng national budget of 2025 that opened the anomalous multi-billion project sa flood ng korupsyon, complicit siya ron. Sapagkat alam niya, siya ang gumawa ng budget, pinalitan, inilagay kung ano-ano mga nilagay doon, at yun ang nagbukas ng korupsyon. Kaya sabi ko noon pa, wala pa nagsasabi yan. Ako ang una nagsabi ng impeachable ground yan. Yan ay sinabi ko sa Si Duterte nga mga kababayan, di ba napakatindi nung ginawa? Pero inyo nilatagan ng 51 billion yung distrito ng kanyang anak tapos hindi alam kung saan dinala. Binabaha pa rin minsan yung Davao City. Diba mga kababayan, dapat impeachable din si Duterte noong mga panahon na yon. Pero bakit hindi nangyari? Bakit pinagtakpan nyo, Panelo? Alam mo, Attorney Sal Panelo, kung talagang tapat ka sa bayan, hindi mo dapat kukonsintihin yung palpak na ginawa ni Digong noon. Diba saan ka nagkatala? Pantatlong distrito na. Yung dapat malalataga ng 51 billion na yon o dapat makakalimang distrito pa. Pero inilaan lang sa isang distrito sa anak pa. Yung dapat impeachable dapat si Duterte dun Kasi hinayaan niya na makurap yung 51 billion pesos ng ganun-ganun na lang. Yun, multi-billion talaga yon, instant. Kasi yung 51 billion, yung 1 billion na nga lang, ang laki. Yung 51 billion pa kaya. Diba mga kababayan? Kaya dapat, bago ka magsalita, Attorney Sal Panelo, at bago ka manawagan ng rally sa mga kababayang Pilipino natin, siguraduhin mo muna na dapat kausapin mo muna yung pamilya ni Digong at sabihin mo na bawas-bawasan naman yung mga nakulimbat nila sa kaba ng bayan para ipambili ng kahit lugaw man lang doon sa mga taga-suporta ni Duterte para naman nang sa ganun ganaganahan naman na mag-rally sa kalsada at magsisigaw ng kung ano-ano laban sa gobyerno. Kasi hindi yung mga yan makikinig sa inyo at sasama sa mga binabalak ninyong pagrarally, lalo na kung kainitang tapat, katanghaliang tapat, tapos kumakalampansik mura at wala pang pambili ng tubig. Diba? Tubig at pagkain. Ang problema kasi ginugutom nyo yung mga tao kaya ayaw nang sumama sa mga rally ninyo. Diba? Sa mga palpak na pagpoprotesta ninyo na wala namang pupuntahan. Kaya nga ito, payo ko sa iyo, Attorney Sal Panelo, sana next time, bago ka manawagan ng ganyan, siguraduhin mo muna na kahit yung ano mo, kung meron ka man nakulimbat ng panahon ni Digong, bawas-bawasan mo. I-donate mo dun sa mga nagrarally para na sa ganun may pambili man lang kahit lugaw. Di po ba mga kababayan? So anyway, kayo,
Ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo. Hingil po sa issue po na yan mga kababayan.